Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa setting boundaries or in Tagalog, pagtakda ng hangganan, no? Kasi bilang isang tao guys ay kailangan talaga natin na mag-set ng boundaries, no? Kasi bilang isang tao, tayo ay limited lang ang kakayahan natin, limited lang ang strength natin, limited lang ang kaalaman natin, kaya hindi pwedeng all-out support, hindi rin pwedeng nandoon ka sa lahat ng oras sa mga tao na nangangailangan sa iyo, no? Hindi rin pwedeng ibigay mo lahat ng time mo, hindi pwedeng ibigay mo lahat ng energy mo, hindi pwedeng ibigay mo lahat ng effort mo. Kailangan mo rin mag-set ng boundaries, no? Para yan sa security at saka sa protection mo, no? Kailangan talaga natin bilang tao yan guys, kasi dapat nga balance lang. Kung gusto mo na magkaroon ng healthy na pamumuhay, gusto mo na magkaroon ng healthy na relationships para sa ibang tao, kailangan lahat balance lang, no? Hindi naman ibig sabihin na nag-set ka ng boundaries ay madamot ka na, no? Ibig sabihin lang niya, nag-set ka ng boundaries, nire-recognize mo yung limitations mo bilang isang tao, kasi tulad nga ng sinabi ko, bilang isang tao, limitado lang lahat ng kakayahan natin, no? Limitado lang lahat ng strength natin, limitado lang lahat ng energy natin, limitado lahat dahil nga tao tayo, hindi tayo perfect, no? Kaya kailangan din natin yung pagsiset ng boundaries, no? Kasi kahit sa Bible ay ini-encourage tayo na kailangan talaga nating mag-set ng boundaries, no? Basahin pa natin dito sa, sabi dito sa Proverbs chapter 25 verse 17, "Let your foot be seldom in your neighbor's house, lest he have his fill of you and hate you." Ini-encourage nga tayo dito na dapat daw dalangan lang natin yung pangangapit bahay natin, no? Kasi kapag hindi daw natin ginawa iyon, mapupuno sa atin yung kapitbahay natin at magiging dahilan pa ito para mainis or magalit siya sa atin. Kasi syempre, ikaw ba naman, kung ikaw madalas ka ng mga kapitbahay, madalas ka nang pumupunta sa bahay ng kapitbahay mo, mamaya-maya nandoon ka, hindi mo na nirerespeto yung privacy nila, di ba? Kasi sila may mga gustong gawin yan. Lahat tayo, may mga responsibility tayo sa household chores natin, di ba? May mga gawain tayo sa bahay na dapat nating matapos kung ano man yung gagawin natin, pero hindi natin yun magagawa kapag tayo ay dinadayo ng kapitbahay natin. Kasi nakakabastos naman kung ikaw binisita ka ng kapitbahay mo, iiwanan mo para gawin mo yung mga gawain mo sa bahay. Nakakabastos naman yung ganun, no? Kaya ang nangyayari kapag ikaw binisita ka ng kapitbahay mo, syempre haharapin mo sila, magkikipag-usap ka sa kanila, magkikipagkwentuhan ka sa kanila. Ang resulta nun, hindi mo na magagawa ang mga gawain mo kung ano man yung responsibility mo sa araw-araw, di ba? Kasi nga dinisturbo ka ng kapitbahay mo, kaya ini-encourage tayo. Nadalangan lang natin yung pangangapitbahay natin para hindi mapuno sa atin yung kapitbahay natin, hindi sila mainis sa atin, no? Irespeto natin ang privacy ng bawat isa sa atin, no? Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong privacy, kaya respetuhin natin, no? Huwag nating dalasan yung pangangapitbahay natin. Kung tayo mga pitbahay man, kailangan yung may mga importante lang tayong sadya, no? May importante tayong sabihin o gawin doon sa kapitbahay natin. Huwag nating gawing libangan yung pangangapitbahay natin para hatiran lang ng chismis or hatiran ng paninirang puri yung kapitbahay natin, no? Sundin natin kung ano yung kautusan ng Diyos sa atin, no? At saka, sabi din dito sa Galatians chapter 6 verse 5, "For each will have to bear his own load." Halimbawa lang, kapamilya natin yan. Halimbawa, anak natin or membro ng pamilya natin. May mga pasanin man yan, may mga problema man yan silang na-experience sa buhay nila. Huwag nating ibigay yung all-out support natin. Kumbaga, huwag natin silang saluhin ng saluhin. Huwag sa lahat ng oras nandoon tayo. Kasi ang pasanin nila, hindi natin yan pasanin. Kumbaga, kanya-kanya tayong pasan ng mga pasanin natin sa buhay. Kanya-kanya tayong pasan ng burdens natin or mga problema natin. No? Huwag nating ipasa sa iba yung responsibilidad natin sa buhay natin, no? Kailangan nating harapin sa sarili natin, huwag nating iasa sa iba, no? Kasi ang problema natin hindi problema ng kapwa natin. O nga, sinabihan tayo ng Diyos na kailangan nating tumulong sa kapwa natin, no? Kailangan tulungan natin sila sa kung ano man yung pinagdadaanan nila or makidalamhati tayo sa pagdalamhati nila, pero hindi ibig sabihin nun na kargahin mo na kung ano yung mga pasanin nila. Hindi ibig sabihin nun na ibigay mo na yung all-out support mo or saluhin mo na sila sa lahat ng problema na nararanasan nila. Paano sila matuto sa buhay kapag gano'n ang gagawin mo, di ba? Halimbawa, may mga pinagdadaanan silang problema, andun ka. Sa lahat ng oras, nandoon ka, available ka sa kanila. Paano pa sila matuto? Ang mangyayari nun,
magiging codependent na sila sa iyo. Paano pa nila matutunan ang pagiging independent kung sa lahat ng oras sinasalo mo sila, sa lahat ng oras nandoon ka para tulungan sila, para ialis sila doon sa problema nila? Paano pa sila makadiskarte sa sarili nilang paraan kapag ganun ang ginagawa mo? Diba, turuan mo sila kung paano maging independent sa pamamagitan ng wag mong ibigay lahat ng suporta mo sa kanila, para matutunan din nila kung paano dumiskarte sa buhay, kung paano solusyonan yung mga problema na dinadanas nila, no? At saka, sabi din dito sa Matthew chapter 5 verse 37, no? Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Si Jesus Christ itong nag-i-encourage sa atin, no, na kung halimbawa, no, kung tayo man nakikipag-communicate sa tao, halimbawa may kausap tayo, kung ikaw tinatanong ka, tapos ang tanong ay answerable siya ng yes or no, hayaan mo daw na ang ilabas mo sa bibig mo yes at saka no lang, kasi kapag nasobrahan yung pananalita mo, maaari ka pang magkasala, no, kasi sobra-sobra yung pananalita mo. Halimbawa, nag-explain ka ng tudong explanation, hindi naman kailangan ng explanation mo, may possibility na ang lalabas sa bibig mo ay yung pananalita na pwede ka magkasala sa Diyos, or di kaya pwede ka pang maka-open sa damdamin ng kapwa mo. Kaya hayaan mo daw na ang pananalita or ang words na lalabas sa bibig mo ay yes at saka no lang, di ba? Kung ang tanong naman sa iyo answerable ng yes or no, wag ka na mag-explain kasi hindi naman kailangan ng explanation, no? Tulad ng sinabi ko, kung mas kunti ang pananalita mo, mas kunti ang possibility na magkasala ka sa pananalita mo, no? Kaya yan ang ina-encourage sa atin na mag-set tayo ng boundaries sa pananalita natin. At saka ano nga ba ang kahalagahan ng pagsiset natin ng boundaries, no? Number 1 na talaga, para sa protection at saka security natin, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, kapag tayo nag-set ng boundaries, halimbawa sa pananalita natin, sa mga actions natin, di ba, mapoproteksyonan natin yung sarili natin para hindi tayo makapagsalita ng pananalita na nakakalabag na sa kautusan ng Diyos or nakaka-offend na sa kapwa natin. Hindi tayo makakagawa ng actions na natapakan na natin yung authority ng iba, yung privilege nila, di ba? Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong free will. Kung tayo masyado na tayong nakikialam sa kapwa natin, matatapakan na natin yung privilege nila or yung freedom nila, no? Kaya yung pagsiset natin ng boundaries ay protection din natin yan. Security din natin yan, no? Pangalawa naman na kahalagahan ng pagsiset ng boundaries ay nakakapag-promote siya ng responsibility. Kasi tulad ng sinabi ko, kapag hindi sa lahat ng oras available ka doon sa tao na nangangailangan sa'yo, pamilya mo man yan, anak mo man yan, huwag mo silang sanayin na lahat ng oras na lang nandoon ka para saluhin sila sa problema nila. Matuto sila sa buhay, di ba? Magiging responsable sila sa sariling buhay nila, sa sariling pamilya nila. Hindi sila aasa sa'yo kasi tinuruan mo sila kung paano maging independent, tinuruan mo sila kung paano dumiskarte sa sarili nilang paraan, tinuruan mo sila kung paano maging responsable, no? Kaya ipopromote mo yung responsibility kapag ginawa mo yun, no? Pangatlo naman na kahalagahan ng pagsiset natin ng boundaries ay para magkaroon tayo ng healthy relationships sa ibang tao. Kasi tulad nga ng sinabi ko, ang pagsiset ng boundaries ay nakakapag-prevent ito para hindi ka mag-overstep sa boundary ng kapwa mo. Kasi nga tulad ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong privacy. Kailangan mong respetuhin ang privacy ng iba. Huwag kang mag-overstep. Huwag mong pakialaman yung decision makings ng ibang tao, yung mga choices na gagawin nila sa buhay nila. Kasi tulad ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong free will. Binigyan tayo ng kalayaan ni God para pumili, para gumawa ng mga desisyon sa sariling buhay natin, no? Huwag kang mangialam. Halimbawa, anak mo, ang gustong kurso na kuhanin ng anak mo ay ganito, ganyan. Hayaan mo siyang pumili ng gusto niya, di ba? Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong mga hilig. Total naman, kapag natapos niya naman yung kurso na yun na gusto niya, yung sarili niya naman yung i-engage niya doon. Sarili niya naman ang magtatrabaho kung ano man yung napili niya na kurso, di ba? Hindi naman ikaw. Kaya hayaan mo siya sa gusto niya kasi baka mamaya yun ang passion niya, yun talaga ang hilig niyang gawin, yung kung anong kurso yung naibigan niya, di ba? Kaya ipaubaya niyo sa kanila, ipaubaya mo sa kanila ang pagdesisyon or pagpili sa kung ano ang gusto nila para hindi tayo mag-overstep sa privacy ng iba. Pang-apat na kahalagahan ng pagsiset ng boundaries ay para mag-practice natin itong discernment at saka self-control. Bilang isang Christians talagang
dapat mong i-practicein itong discernment na ito, no? Kasi alam mo naman natin na bilang Christians ay may mga tukso talaga, no? Kaliwat kanan niya ng tukso, no? Kaya kung may lumapit man sa'yo, halimbawa tinitempt ka or may ino-offer sa'yo, kailangan mong magkaroon ng discernment na kung ano yung totoong intentions nila, di ba? Kung tunay ba yung intentions nila or fake ba yung pinapakita nila sa'yo, no? Kailangan mong magkaroon ng discernment para hindi mapahamak yung pananampalataya mo, hindi mapahamak yung pagiging Christians mo, di ba? Kaya kailangan, kung alam mo na hindi tama yung intentions nila sa kung ano man yung mga ino-offer nila sa iyo, ay matuto kang magsabi ng no. Tapos kung alam mo naman na good intentions, matuto ka rin magsabi ng yes, di ba? Kaya kailangan mo ng discernment, kailangan mo ng self-control para magawa mo yun, no? Para ma-discern mo yung tunay na intentions ng tao, kung good ba yun or evil ba yun, no? Para alam mo kung ano ang actions na gagawin mo, no? Ang lima naman na kahalagahan ng pagsiset natin ng boundaries ay para mapakita natin yung love at saka respect natin sa iba, no? Kasi, halimbawa, hindi ka masyadong nangingialam sa buhay ng ibang tao. Halimbawa, karelasyon mo man yan, asawa mo or boyfriend, girlfriend mo. Kung kailangan mong mag-set ng boundaries, no? Huwag kang lumagpas doon sa hangganan. Huwag mong pakialaman lahat, di ba? Huwag mong pakialaman lahat ng mga personal belongings ng asawa mo or ng karelasyon mo or di kaya yung mga choices niya sa buhay, mga decision makings niya. Huwag kang masyadong mangialam para sa ganung paraan maipakita mo sa kanya na nirespeto mo siya, nirespeto mo yung mga decisions niya sa buhay, nirespeto mo yung privacy niya kasi may kanya-kanyang privacy ang bawat isa sa atin, no? Katulad na lang ng pangingialam sa cellphone, no? Pagkakalkal sa cellphone, no? Pag ikaw nangingialam sa cellphone ng boyfriend mo or ng girlfriend mo, yan kadalasan ang nagiging sanhi ng pag-aaway or di kaya paghihiwalay ng mag-asawa or magkasintahan kapag masyado mo nang pinapakialaman yung personal na buhay nila, no? Parang nawawala na yung pagmamahal mo, nawawala na yung respeto mo kapag hindi mo sila hinayaan sa kung ano man yung choices nila sa buhay nila, kung ano man yung mga decision makings nila. Kapag hindi mo sila hinayaan, masisira pa yung relationship ninyo na kapag masyado kang nag-overstep sa buhay nila, no? Inaapakan mo na yung pagkatao nila, nasobrahan na yung pangingialam mo sa buhay nila, no? Kaya kailangan talaga ng mag-set ng boundaries, no? Kahit si Jesus Christ, nung nandito pa siya sa mundo, nagsiset din siya ng boundaries, no? Kasi noong nag-umpisa na siya ng ministry niya, tapos yung balita sa kanya ay umabot na sa ibang lugar, umabot na abroad yung balita sa kanya dahil nga siya ay nagpapagaling ng may sakit, di ba? Nagpipreach siya ng mga salita ng Diyos, di ba? Yung balita sa kanya ay kumalat na. So, dinadayo na siya ng mga tao kahit galing pa sa malalayong lugar, pinupuntahan siya para makinig sa teachings niya, para magpagamot sa kanya, no? Kaya dinadayo siya ng mga tao, no? Talagang dinudumog siya ng mga tao. Pero ang ginagawa niya, paminsan-minsan, wini-withdraw niya yung sarili niya doon sa crowded na lugar na yun, pumupunta siya sa malulungkot na lugar para mag-pray kay God, para makipag-communicate sa Diyos, no? Kaya, isisip niya yung sarili niya bilang example na kailangan talaga nating mag-set ng boundaries, no? Kasi, ang pakikipag-ugnayan natin sa tao, ang pakikisalamuha natin sa tao ay ibig sabihin ay exchange of energy yan, palitan ng enerhiya yan, di ba? Kapag ikaw, halimbawa, nakikipag-usap ka sa tao, nakikipag-ugnayan ka sa tao, nakikipag-communicate ka sa kanila, pwedeng magkapalit yung energy ninyo. Halimbawa, yung kausap mo, toxic na tao yan, ma-absorb mo yung energy niya, yung pagiging toxic niya, pwedeng ma-absorb mo, di ba? Kaya kailangan nating mag-set ng boundaries para hindi mangyari sa atin na ma-impluwensyahan tayo ng mga negative na tao na ito, no? Kasi hindi lahat ng tao deserve ng energy natin. Kung yung energy natin, divine energy yan, kailangan nating ingatan yan, kailangan nating alagaan yung divine energy na yan para hindi maka-absorb ng negativity na mula sa mga toxic na tao, no? Kaya kailangan nating mag-set ng boundaries sa pakikipag-ugnayan natin. Kung tayo man, hindi talaga maiwasan na nakakasalamuhan natin itong mga toxic na tao, kailangan lang natin mag-set ng boundaries, limitahan lang natin yung oras ng pakikipag-ugnayan natin sa kanila, limitahan lang natin yung time natin ng pakikipag-ugnayan sa kanila para hindi tayo ma-drain, di ba? Para hindi tayo mapagsamantalahan, hindi ma-drain yung energy natin, guys, no? Kasi pinag-uutos din yan sa atin dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not unequally yoke with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness, di ba? Kasaad nga dito,
na huwag tayong makiisa sa mga hindi mananampalataya na ito. Anong relationship daw ba ang mabubuo natin sa pakikiisa natin sa unbelievers na to, tapos tayo mga believers tayo? Wala tayong mapapala sa pakikiisa natin sa kanila, no? Maaari pa tayong maimpluwensyahan ng pagiging unbelievers nila. Maaari pang yung pagiging unbelievers nila ay magkaroon ng impact sa buhay natin para maimpluwensyahan nila tayo, no? Kaya tayo ay ini-encourage dito na huwag tayong makiisa sa kanila para hindi tayo maimpluwensyahan ng pagiging masama nila, di ba? Walang fellowship ang mabubuo sa pagitan ng mga alagad ni Satan at sa pagitan ng mga anak ng Diyos, no? Hindi pwedeng pagsamahin ang masama at ang mabuti, di ba? Kaya ini-encourage tayo dito na huwag tayong makiisa sa kanila. Kung hindi, iwasan natin sila, ilayo natin yung sarili natin sa kanila, no? Huwag tayong makiisa sa kanila, guys, no? So sana, guys, no, ma-realize natin yan na hindi talaga pwedeng magsama ang mabuti at saka masama. Kung ikaw mabuting tao ka, kung ayaw mo na maimpluwensyahan ng masamang tao, ilayo mo yung sarili mo sa kanila, umiwas ka sa kanila, no? Para hindi mo ma-absorb yung negativity nila, para hindi mo ma-absorb yung pagiging toxic nila, no? So, yun lang naman yung aking mai-share ngayong araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!